Sumainyo ang Panginoon, at sumaili. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Tanong, sino po sa inyo ang nakarinig na o alam ang ibig sabihin ng salitang panata? Si Doktora biglang pumunot ang noo. Panata. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang panata? Kasi pag sinabing panata, it is a promise. Pero magandang maunawaan natin ang salitang panata sa konteksto ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. O yung tinatawag nating covenant. Sapagkat pag pinag-usapan natin ang covenant, there is an exchange of promises between the Lord and His people. Kaya nga, kung pag-uusapan natin ang panata o ang covenant, makikita mo that there is an encounter between God and the people. At saan natin madalas makikita o very strongly evident yung pagtitipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Malinaw po natin itong makikita sa Old Testament. Several times, God and His people will encounter each other to create and establish a covenant between them. Kaya nga, in the latter part of the Old Testament, mananaghoy ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, lalo na sa Salmo, saksi ko ang langit at lupa, saksi ko ang tanang nilikha, sapagkat ako'y naging tapat sa aking pangako, ngunit kayo na may hindi. Referring to the people of Israel. Na kaya nagkakaroon ng misfortune ang Israel ay sapagkat lumilimot sila doon sa pangakong binitiwan nila sa Diyos. Kaya nga kung papansinin natin, ano yung basic formula when we talk about panata o yung covenant? You will be my people and I will be your God. If you will obey the commandments, I will enjoin on you today. Nangako ang Diyos, lilingapin ko kayo, pagpapalain ko kayo, pero mangako rin kayo na magiging tapat kayo sa akin at susundin nyo ang mga ipinag-uutos ko. Now, if you're going to look now at panata, ano ba ang panata? Kasi if the people made a covenant with God, ang panata is an individual having an extension
Father, ano yung extension? Ibig sabihin, bukod doon sa pangkalahatang pangako ng bayan ng Diyos, sa Diyos, ang isang taong namamanata ay nangangako sa Diyos ng dagdag sa Kanya. So, ibig sabihin, tayong lahat, we have a covenant with God. But for example, kung ikaw po, doktora, ay mamamanata, you make an extension for yourself and God. Halimbawa, akong pari, lahat tayo pari, kasi sasabihin sa atin ng sakramento ng binyag, na ang lahat ng bininyagan ay nakikiisa kay Kristo sa kanyang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Priest, prophet, and king. So, all of you, all of us, we belong to that thing we call the common priesthood. Pag sinabing common priesthood, yung pagkapari ng buong simbahan. Kaya nga pag nagdadasal tayo, ipinagdadasal natin hindi lang ang sarili nating mga pangangailangan, kundi ang pangangailangan ng mundo. Maririnig niyo yan sa mga prayers of the faithful. Pero, there is an extension to that priesthood. At ano yung extension ng priesthood na yun? Ayan, katulad ni brother, tinubo niya yung tawag ng Diyos. So, balang araw, mamamanata siya sa Diyos. At ano yung ang magiging panata niya? Magiging panata niya yung tinatawag na ministerial or ordained priesthood. Kaya to welcome him to that priesthood, later, mga 10 taon pa, no? Asyam na lang, nakaisa ka na eh. Lahat ng mga pari na dadalo sa ordinasyon, yayakapin siya. Kasi lahat ng mga yayakap sa kanya at that moment ay tumanggap ng extension. At ano yung extension na yun? Yung ekstrang pangako ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, lahat ng namamanata, bumabalikat at yumayakap sa isang pangako, bukod pa doon sa pangkalahatang pangako sa Diyos. Kaya halimbawa, yung nag-e-ermana, ermana daw. At least for 1 year, mangangako siya. Ipoprovide ko yung pangangailangan sa piyesta. That is her promise for 1 year. Extension nung pangako na pangkalahatan ng bayan ng Diyos. Ngayon, ang tanong, Father, bakit mo pinapaunawa sa amin yung panata? Kasi po if you're going to look at the prayer of the publican and the Pharisee, yung pananalangin nilang dalawa at dun sa tema ng pananalangin ng pagpapakumbaba, we can always understand it better in the context of our covenant with God. At ano yung ibig sabihin nun? Kasi may binitawan tayong pangako and ultimately, it tells us wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Dahil lahat ng meron tayo in terms of virtue and riches, lahat ito ay galing sa Diyos. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kasi may tungkulin din tayong tuparin ang ating pangako. I don't know if you have your personal vows to the Lord. Halimbawa, yung iba dyan, Lord, kukumplituhin ko yung 9 na simbang gabi kasi may ipinagdarasal ako. That's not bad. Kasi panata yun eh. Lord, pupunta ako sa 7 simbahan bilang panata sa iyo. Lord, dadalaw ako sa Manawag bilang panata sa iyo. Lord, magpipilgrimage ako sa Puon Bato bilang panata sa iyo.
Lord, lalakad ako ng paluhod sa baklaran bilang panata sa iyo. Lord, makikiprosesyon ako sa Quiapo kahit siksikan. Yun ang aking panata sa iyo. So it takes many forms. Pero sabi ko nga, in principle, it is a personal extension of the general covenant of the people of God. Ngayon, in that sense, makikita natin kung bakit yung publikano ay nagpapakumbaba. Kasi na-realize niya, mas tapat ang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang Diyos, tinutupad niya yung kanyang pangako. Pero aminin natin, ang tao, minsan nakakalimot sa binitiwan niyang pangako. Tama? Mali! Ayon. Kaya nga, makikita natin dito, yung isa, nagmamalaki. Eto, nagawa ko, Lord, nagawa ko to, nagawa ko to, nagawa ko to. Pero ang point, nagawa mo man yan, dapat ba magpasalamat ang Diyos sa'yo? Hindi, kasi tinutupad mo lang yung iyong pangako. What the Lord appreciates is a person who is very much aware na sa kabila ng kanyang kakayahan at ng kanyang pagkatupad ng mga pangako, mayroon pang mga pangako na hindi niya matupad, bunga ng kanyang kahinaan bilang tao. Kaya po, in that sense, we can always see panata in two contexts. Unang context ng panata, penance. Ano po yung ibig sabihin ng penance? O baka dito mamaya sasabihin, baka Father, kaya maghahagupit na lang ako sa Holy Week. Hindi ko sinabing maghagupit ka sa Holy Week. Kasi pinako na si Kristo sa krus eh. Wala nang dapat nananakit ng kanyang katawan. Kasi binalikat na ni Kristo yung pagpapakasakit. Pero bakit ka magpe-penance? Kasi nangangako ka ng penance so that una, babaguhin mo yung iyong sarili. Kaya halimbawa, sasabihin mo, Lord, magsisimba ako ng 9 na gabi. Kung tutusin dun sa 9 na gabi na yun, makikinig ka sa salita ng Diyos at tutupuyin mo sa personal mong buhay ano yung mga dapat mong baguhin. Itatransform mo yung sarili mo. Idadarang mo yung sarili mo sa liwanag ng Diyos, sa apoy ng pagmamahal ng Diyos, para baguhin mo yung iyong sarili. At pag sinabi nating penance, kasama din dito yung kung may kakulangan tayo sa Diyos, nagbabayad puri tayo. No? Pag sinabing bayad puri, we do extra mile deeds of goodness. No? Nag-act of charity, nag-act of love. Good deeds, eka nga. Kasi gusto mong magbayad anuman yung iyong naging pagkukulang sa Diyos. An act of penance. At tinuturuan mo ang iyong sarili na tularan ang kabanalan ng Diyos. Ayon. So take note po ha. Kasi baka may magsabi dito na manata, binayaran yung kasalanan. Hindi ho nababayaran ang kasalanan. Kundi ang tanging bayad sa kasalanan ay ang ating pagbabago ng ating sarili at pagsunod sa kalooban ni Kristo. Pangalawang panata o konteksto ng panata. Kasi pag sinabi nating panata, it can also be in the context of thanksgiving. Kaya tayo nagpipiesta. Kaya tayo nagdiriwang. Bakit? Kasi alam natin, maraming biyayang ibinigay ang Diyos. Even though we do not deserve what God has given. At dahil hindi natin deserve yung ibinigay ng Diyos, tayo ay nagpapasalamat. Tayo ay tumatanaw ng utang na loob. Diba? Sabi nga natin,
ang utang na loob hindi nababayaran. Tinatanaw lang. Bakit tinatanaw? Kasi gagawa ka ngayon ng mabuti. Gagawa ka ng extra bilang pagpapasalamat sa Diyos, no? Kaya nga dito sa atin sa San Marcelino, minsan parang medyo alanganin. Father, ano yung alanganin? Kasi nagpipiesta tayo, medyo civic ang context ng piesta. Yung ating piesta ng last Sunday of February. Yun yung time na naghahanda ang mga Marcelinians. Nagsasaya. Pero kaya ang tanong sa akin minsan, ano ipinagsasaya natin? Malinaw naman. Sa batas kasi, yun yung pagkakatatag ng San Marcelino bilang isang bayan. That's the charter of our town. Pero para mabigyan ito ng religious context, tamang-tamang February din dinedicate ang simbahang ito. Kaya nilalagay na rin natin sa last Sunday of February ang celebration ng dedication. Para may religious context yung ating Thanksgiving. Hindi ka lang naghahanda dahil masaya ka, kundi naghahanda ka kasi nagpapasalamat din tayo sa Diyos, no? Kaya ako natutuwa ako pag last Sunday ng February, maraming istasyon. May istasyon? Unang istasyon ng handa, pangalawang istasyon, pangatlo. Minsan sa pang-apat hindi ko na kaya. Kaya minsan makikita nyo ako pag sa pang-apat na istasyon, pumila ako pero sa totoo lang hindi ako kumuha. Kasi busog na. Kaya pagdating doon sa ika-apat na istasyon, sasabihin ko na lang minsan, pwede pong Sharon Cuneta na lang. Bakit? Kasi hindi ko na kaya, balutin ko na lang. Balutin ko na lang. Diba? At pag may hindi ka napuntahang bahay, minsan may tatampo. Pero kasi if it's done in the religious context, it is a form of giving thanks to God. Kaya nga po, in that sense, makikita natin, pag inunawa natin ang pagbasa sa linggong ito, sa konteksto ng panata, we will always be aware of the necessity to be humble, of the necessity to look down. Hindi upang maliitin natin ang ating sarili, kundi upang kilalanin. Una, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at ang tao ay nangangailangang tapatan. Pagsumakitan at pagsumikapang tumbasan ang katapatan ng Diyos. Panata. Pag namanata ka, huwag mong ipako ang iyong pangako. Amen.